Rise and shine mga kapuso, it's a brand new day to be fit and healthy. Kasama pa rin po syempre ang mga pinagkakatiwalaan nyo pagdating sa kalusugan, ang Pinoy MD. Happy and healthy Saturday morning! Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. At mamaya makakasama po natin ang ating pinagkakatiwalaang doktor ng bayan na si Dr. Oy Balburias, ang ating health and wellness doctor, para syempre sagutin ang inyo pong mga ipinadalang katanungan tungkol sa inyong kalusugan. Kaya abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy MD dahil basta usapin pang kalusugan, ito! Ngayong umaga sa Pinoy MD, para sa mga mahihilig mag-basketball, ano nga ba ang dapat gawin para maiwasan ang injury habang naglalaro? Fit and Fab at 40s. Alamin ang inspirasyon ng mommy builder na ito na ang goal, maging strong physically and emotionally. Pangarap mo ba ang Barbie lips? May procedure na raw para ma-achieve yan. Kung ano ito, abangan! At kung problema mo rin ang surot sa bahay, may tip ang eksperto para maiwasan yan. Para sa college student na si Elijah, basketball is life. Kaya wala siyang pinapalampas na pagkakataong makapaglaro ng basketball kasama ang mga kaibigan. Pero ang masaya sanang paglalaro ng basketball, nauwi sa namimilipit na sakit. Nang sa kanyang pagtalon para i-shoot ang bola, namali siya ng landing at sabay natapilok. Abangan! Samantala, narito muna ang ating internist and health and wellness doctor na si Doc Oy para sagutin ang iba pang mga usaping pangkalusugan na ipinadala niyo po sa aming Facebook page. Good morning sa iyo, Doc Oy! Good morning, Connie, at good morning po sa ating mga kapuso na katutok sa atin ngayong umaga. First question, Doc, mula kay Filipina Balderrama. Paano raw ba maiiwasan ang hypertension? Pinang maraming paraan para maiwasan natin ang sakit na hypertension. Unang-una na dyan, of course, sa ating pagkain. Merong mga pagkain na tinatawag nating cardiometabolic foods. Ito yung mga pagkain na makakatulong para panatiliing malusog ang ating blood vessel. Kasi tandaan natin ang high blood ay senyales ng ating blood vessel ay hindi na ito malusog. At maraming sustansya na kailangan ng ating blood vessel. Unang-una ang vitamins tulad ng vitamin D, ang minerals tulad ng magnesium, ng zinc, o kaya kailangan din natin ng ating ugat ng protina. So merong isang klase ng amino acids na tinatawag nating arginine. Ang mga pagkain na makakatulong para makontrol ang ating blood pressure or panatiling malusog ang ating blood vessel tulad ng mga fatty fish, avocado, yung mga nuts or tree nuts especially, lalo na yung almonds. So maraming paraan, lalong-lalo na din sa pagkontrol ng iyong timbang. Isa din ito sa paraan para makaiwas tayo sa hypertension. At of course, may mga lifestyle compromises kasi tayong ginagawa tulad ng paninigarilyo. Ito rin ay makakadulot upang ang ating ugat ay hindi na maging malusog at ito ay magmamanifest ng pagtaas ng presyon. para sa mga hindi pa handang magpa-opera ng labi, may sekreto silang ginagamit para maging pouty. I used it kaagad and I made a video the first time I applied it. Naluluha po yung mata ko. But it was very effective. Tinatawag itong lip plumber. Nakita ko po siya sa TikTok. A girl was using. She's from another country. So, nag-wonder ako, meron din kaya available or accessible na lip plumper sa Pilipinas. Kinuha ko lang which I think is the most effective ones. Ang peg ni Nicole sa plakadong lips, sino pa kundi ang mga Kardashians? Ita-try po natin yung lip plumper. I read the description po. Ang irritants po that it has to make the skin swell is ginger juice. So, ayun po yung nagpapahapde to make it plump. Kunwari po may sugat ka, tapos kumain ka ng maanghang, ganun po yung feeling. And it's very menthol, but at the same time, spicy na hot yung vibes.
kapag naglagay ka ng lip plumper sa lips mo, para kang nagpa-sting sa bee ng maraming beses sa lip mo. So, ganun po yung sensation niya kasi our lips are very sensitive. So, sobrang daming nerve endings po niyan. Pero gaano katagal pa kaya niya kakayanin? Mape. The longer it takes, the more na mahapdi ko siya. Mape. Gusto ko po siyang tanggalin. Type of 10. Mahapdi and mainit. Nalalasan na po yung sting niya, unlike nung kaninang application na ang sakit-sakit talaga. Pero ngayon po, siguro it's a matter of nasasanay na ako dun sa sensation or sadyang nalalasan siya from time. That stinging sensation actually stimulates the lips na magkaroon po ng swelling. Kaya nagkakaroon po tayo ng parang pouty appearance po sa lips natin. Tiis ganda pero na-achieve ang plump lips. Ito na raw muna habang hindi pa kaya ang surgery. Matagal ko na po siyang pinag-iipunan, lip fillers. Though takot po ako sa karayom, pero beauty is pain. It's something na I want as preference lang for myself. Pero hindi raw niya ito inaaraw-araw. So nagwo-worry po ako baka mag-dry yung lips ko sa kakagamit ko or maging maging darker than it already is. Kasi hindi siya long-lasting, so hindi ko siya ginagamit pag lalabas ako. You can do it as a fad, paminsan-minsan, but I don't really advise it that you do it every day because these can have harmful effects in your lips, such as swelling or bruising. Para daw kasi sa kanya, nakadadagdag ito ng kumpiyansa. Personal preference lang po para sa akin. I feel like I will be more confident if I would have plumper lips. Pero para sa mga matapang at kayang lumaban, heart-shaped lips o Barbie lips ang kanilang pinusuan. Barbie lips kung tawagin ay isang uri po ng lip reduction procedure. Sa Thailand nga, kilala ang procedure na ito na crunch-up lips. Dahil ang lips mo raw, pagkatapos ng procedure, mukha raw crunch-up na isang uri naman ng water chestnut. Ang tanong, game ka bang magpagawa nito for a more heart-shaped and pouty lips? Nako, pupusuan mo ba ang mala heart-shaped na labi? Usually ginagaya namin is parang bikini cut, parang meron po siyang bra-like na shape. So ganun po yung shape na ini-imitate po natin sa upper lip. And then sa lower lip naman is yung bikini, yung lower bikini naman. Yun, magkakaroon po ng parang a little bit of cleft. Isa sa mga sumubok nito si Jana, isang content creator. Noong una, hindi ko naman talaga balak. Pero ang dami na kasing nakakapansin na malaki daw yung lips ko. Tapos marami siyang parang wrinkles. Noong una, hindi ko naman siya insecurities. Tapos nung dami nang pumapansin sa akin. So dahil rin naman tayo sa social media, pinush ko na parang kailangan dapat maganda ka sa sa mukha sa harap ng camera, sa mukha ng tao. Ang tukso raw sa kanya noon, isda. Dahil daw ito sa kapal ng kanyang mga labi. Yung sa side ng mother sa father ko, malalaki talaga yung labi kaya wala talagang takas. So ayun, sinasabi parang parang tilapia, bangus, may mga ganun pang sinasabi sa akin. Pero hindi ko siya pinapansin dati kasi parang ganda-gandahan lang, ganyan. Positibo man ang kanyang pananaw, palagi naapektuhan rin daw pala siya ng ilang mga komento. Actually talaga nung una, parang wala lang. Pero ayun nga nung sobrang dami na nang parang pumapansin sa ganyan, parang medyo nababawasan yung confidence ko na minsan pag sinabi nila parang ang laki, tapos parang kang ngiwi, parang nadadown, parang feeling mo kasi ang ganda mo na tapos biglang may mali pa rin pala. Kaya't nagdesisyon na siyang sumailalim sa lip reduction. Parang sabi ko, ang dami magaganda sa Thailand, parang mukha sa mga porcelana. Tapos ang ganda ng lips nila, parang doon ako na-inspired. Nung unang kita ko pa lang sa kanya, nakita ko yung shape, sabi ko, ay, ito yung perfecto, parang ito yung gusto ko, parang bagay sa akin. Para matigil na yung mga sinasabi ng iba. Dito sa lip, sa lower lip, lagyan natin ng konting cleft para mas mababa tingnan, para mas heart shape siya. Ngayon, we're going to draw an outline lang sa lips kung saan tayo magka-cut later on kapag nag-surgery tayo. Ang peg ni Jana, magmukhang manika. Part siya ng transition kapag gusto mo, lalo na kung hindi naman talaga ganun kagandahan. Sorry sa term. Pero yung iba kasi talaga, parang insecurities nga yung mukha. Gusto maging feminine, mas lumambot yung itsura. Mas mabuboost pa yung, yung confident ko na ganyan. Lalo na, syempre, work natin, humaharap sa ganyan.
At eto na nga, ang Barbie lips na inaasam-asam ni Jana natuloy na. Matapos ang 3 linggo, Naging mas confident, tapos parang napapatingin ako lagi sa salamin, parang, hala, sino siya? Parang guys, parang, nawala na yung parang wrinkles, parang naging smooth, nagkaroon ng shape, na-achieve yung gusto kong shape ng lips. Napawaw talaga ako kasi ang ganda, ang liit, ang nipis. Actually, nakita ko na agad talaga yung result after ng procedure na yun. ang ngiti ni Jana mas plakado na raw ngayon. Nung hindi pa ako nagaganito, gamit smile siya yung literal na pag tumatawa, kakita yung gilagid mo ganyan. Pero ngayon parang nabawasan, parang ang sexy ng ngipin. Minsan, nagkakaroon ng illusion na nagde-disappear yung upper lip because sobrang nipis na niya. Para maiwasan ang anumang komplikasyon, hydration is key nga raw. Ito talaga yung gusto kong shape ng lips eh. Or depende na naman sa sa susunod na eksena kung gustong baka may ibang trend na naman. At para naman daw sa mga bashers niya, Actually, sa mga nagsasabi ng mga nagko-comment na parang against sa mga ganyan, hindi naman kayo nagbabayad. Sa kakatawan ko to, decision ko to, ganun. Parang dead ma ako sa mga kahit anong nila. Basta kung gusto mo naman, gawin mo na. para maintain ang Barbie lips, nagpapa-lip fillers na ngayon si Jana. Makalipas ang 1 taon, mas naging full-looking na ang lips niya. Fully confident na rin siya humarap sa tao at humarap sa camera para sa online content niya. Tiis ganda para sa iba basta nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa. Pero ang mahalaga, siguruhing ligtas at profesional ang gagawa para iwas aberya. Second question for you, Doc Oyi, from our Facebook viewer. Doc, may food supplement daw ba na mainam panlaban sa cancer? Maraming factor kung bakit ang isang tao ay magkakaroon ng cancer. Unang-una na dyan, of course, may mga cancer na konektado sa ating lahi or heredity, no? Pero karamihan ng cancer ay dulot ng kompromiso sa ating lifestyle, sa ating environment, lalong-lalo na sa ating nutrisyon, ano? Hindi ito makukuha sa pamamagitan lamang ng supplements, ano? Ang mas magandang katanungan ay paano natin ito maiiwasan, ano, kahit na tayo ay may lahi ng cancer sa pamilya. Pero walang supplements na talagang magiging gamot, no? In fact, kaya nga tawag sa kanya supplemente, no? So hindi siya gamot, no? Ang cancer depende sa klase nito. Merong mga iba't ibang treatment modality na ginagawa. Kino-combine ang chemotherapy, ang radiation, ang surgery, no? So depende kasi yan. Pero there's no such thing na supplements lamang ay makukure na natin ang cancer. In fact, as of today, wala pang cure sa cancer. Kaya mas maganda, gawin natin ang lahat ng paraan para makaiwas tayo sa sakit na cancer. Ano ang motivation mo sa pag-workout? Ang 46-year-old na si Mary Rose, may matinding hugot kung bakit niya naisipang mag-workout. Ang motivation ko, bakit ako nag-start na mag-workout? Kasi tumaba ako. At dahil sa pagtaba kong yun, naghanap ng ibang asawa ko. Ngayon, hindi lang daw siya physically strong, kundi emotionally strong na din dahil sa kanyang pinagdaanan. Gaya ng maraming ina at gaya ko rin, nagsimula raw bumigat ang timbang ni Mary Rose matapos manganak. Wala talaga akong time para sa sarili ko, so I started gaining weight kasi syempre pag sobrang pagod ka, lalo na busy ang dati nun ang asawa ko sa pagtatrabaho, mag-isa lang ako, kain ako ng kain. So kumbaga, habang tulog sila, kakain ako, maggagawa ng mga gawaing bahay, magluluto, maglaba. So wala talaga akong time sa sarili ko nun, so continuous na yung pag-gain ko ng weight. And then, nabuntis na naman ako ng pangatlo. At nang umuwi ang asawa ni Mary Rose mula sa pagtatrabaho sa abroad, nagulat daw ito sa kanyang naging itsura. Tumabang ang kanilang pagsasama hanggang sa magdesisyon daw itong makipaghiwalay na. O syempre po nalungkot ako, bakit sabi ko, eto ba yung dahilan? Hindi ka na ba masaya? May mga anak naman tayo, parang ganon. Hindi na raw po talaga siya masaya. So talagang
that was, kumbaga, yung pinaka mahirap na punto ng buhay. Ang tingin ko po sa sarili ko, tumitingin ako sa salamin, ang pangit ko, ang taba-taba ko, wala na magkakagusto sa akin, wala na akong pag-asa. To the point po that I had suicidal thoughts that time. Bagamat labis na nasaktan sa nangyari, mas pinili raw ni Mary Rose na magpakatatag, lalo't mayroon siyang mga anak. Sinimulan na rin niyang magpalakas both physically and emotionally sa pamamagitan ng pag-workout. May nakilala po akong kasama ko sa trabaho na nag-invite po sa aking mag-gym. Nung una, sabi lang niya, tara po, magpapayat ka lang. Sabi niya, baka makatulong naman sa'yo ang pag-workout. And I didn't expect that from that day on, inaraw-araw ko na ang pag-workout. Hanggang sa napababa nga ni Mary Rose ang kanyang timbang. Pero simula pa lang pala ito para sa kanya. Nung pumayat naman ako, sabi ko parang, hindi maganda, sobrang payat, as in flat talaga yung katawan ko. So I started researching on my own, paano po ba magkakaroon ng shape, totoong shape talaga ang babae. Yung magandang tingnan, yung firm, yung tight ng ang katawan. Nakita ko yung mga pictures ng mga kababaihan online, sabi ko, wow, parang ang ganda. Parang mas maganda silang tingnan kumpara sa mga babaeng payat lang. Kalaunan nga, kinareer na ni Mary Rose ang bodybuilding. At ngayon, talaga namang kitang-kitang pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon. Sa mundo raw na dinodominate ng mga kalalakihan, heto si Mary Rose at nakikipagsabayan. Pero aminado siyang hindi lahat nasasakyan daw ang trip niya na magpalaki ng katawan. Pag lumalabas ako, tinitingnan ako, parang lalaki ba yan? Marinig mo yung bulong-bulungan ng mga tao. Lalaki ba yan o babae? Nung una masakit para sa akin. Pero eventually natanggap ko din na para bang, okay, fine. Dahil gusto ko to, paninindigan ko to. Mula noon, ilang bodybuilding competition na rin ang ipinanalo ni Mary Rose. Nagkampiyon siya sa Women's Physique Division ilang araw lang matapos ang aming panayam sa kanya. At noong nakaraang taon lamang ay nanalo siya sa Muscle Contest Philippines sa magkaibang dibisyon, ang Women's Figure at Women's Physique. Senior personal trainer na rin siya ngayon at patuloy na nag-i-inspire sa mga kagaya niya na gustong magpaka-healthy. At ngayong umaga, ilang exercises ang share ni Mary Rose sa mga mommies out there. Huwag ma-intimidate mga kapuso dahil beginner-friendly rin naman ang mga workout na kanyang ituturo. Una ko pong i-demo sa inyo na exercise ay tinatawag ko pong kettlebell squat or tinatawag din po itong goblet squat. Kung wala po kayong ganitong klaseng equipment sa bahay, pwede naman pong gumamit ng plastic water bottle. So, ito pong exercise na ito, ang squat po basically ay para po sa lower body natin. Now, sa ating pong mga mothers, lalo na po, minsan pag nag-gain po tayo ng weight, ang una pong lumalaki sa atin, ano po, di ba po ang ating mga legs, ang ating puwet, ang ating balakang. So, problema po natin yon. Kung gusto niyo pong lumiit yon or maging firm po sila, lalo na yung ating buttocks, ang ating puwet, ito po ang ating gagawin. Inhale, and then you squat. Gawin ito ng 3 sets with 10 repetitions each set. Ang next exercise na ituturo ni Mary Rose, ang modified push-up na para naman sa upper body. Baba nyo lang po yung inyong tuhod at saka nyo po ibibend ang inyong mga siko or ating mga elbows. 10 beses at 3 times po or 3 sets. Inhale pagbaba, exhale pagtaas. At ang last workout na ituturo ni Mary Rose, ang lunges. Ilagay ang kamay sa bewang at sabay mag-inhale or huminga paloob at saka po tayo mag-lunge. That's 1. Bibilang po ng tig-10 bawat isang leg. Inhale, exhale. Keep your back straight mga kapuso.
Remember na ang key sa bawat workout, tamang posture para iwas injury rin. Pero ayon kay Mary Rose, sa pagiging healthy, 20% lang ang exercise at 80% ang diet. Ibig sabihin, napakahalaga raw na dapat masustansya ang ating kinakain. Sa pagiging fitness trainer, hindi lang pagiging physically strong ang itinuturo ni Mary Rose, kundi pati ang pagiging emotionally strong. Tandaan daw na ang pagiging malakas hindi lang nasusukat sa laki ng muscles, kundi lalong-lalo na sa tapang at determinasyon. #GirlPower. Samantala, back to our Facebook question for you, Doc Oyi. Mula naman sa isa nating kapuso, madalas daw siyang nahihilo kapag tumatayo o kaya humihiga. Pati na rin tuwing pumipikit. Ano raw kaya ang kanyang problema? Nako, mukhang ikaw ay mayroong tinatawag nating vertigo, no? So marami ring dahilan kung bakit ang isang tao ay magmamanifest ng vertigo. Pero isa pa din pwedeng maging dahilan ng sintomas na dinidescribe mo sa akin, yung para magkakaroon ka ng near syncope, no? At lalo ito'y naapektuhan ng pagbabago ng posisyon, no? Meron tayo yung kung sakaling ikaw merong pagbabara doon sa ugat, no, na nagsusupply ng dugo sa ating utak, yung tinatawag nating carotid artery, dito yon. Lalo na kung medyo may edad na tayo, no? At meron ng posibilidad na merong bara doon sa tinatawag nating carotid artery, no? So, isa yan sa mga aring dahilan kung bakit pag bigla kang tumayo o bigla kang nagbago ng posisyon, ikaw ay nagkakaroon ng sintomas ng hilo, no? Pero meron din nga yung isa, yung vertigo, which dalawang klase yan, yung peripheral at saka central vertigo. Pero may mga paraan para ma-rule out ito. Kailangan mo ma-examine ng isang doktor, either ng isang neurologist or ng isang ENT upang ma-determine natin kung anong klase ng vertigo ang nakakaapekto o nagdudulot nitong sintomas na ito sa iyo. Hindi nga raw sikat ng araw ang gumigising kay Jocelyn, kundi kagat ng surot. May kumakagat na lang po sa'yo bigla. Tapos syempre po, hanapin niyo po kung ano yun. Kaya naano ko, wala naman lamok. Ano kaya yun? Baka surot. Nitong nakaraang buwan daw kasi, pinutakti ng surot ang kama ni Jocelyn. Kaya naman, pagkagising niya, madalas may pantal siya sa tiyan, binti at braso. Basta mga 3 days ay magpepeklat din po siya. Kasi naranasan ko rin yun sa anak ko. May peklat siya na. Ako ito fresh po. Ang daming surot talaga. Sagabal talaga po sila sa pagtulog mo. Ayon sa aesthetic dermatologist na si Dr. Janina Escalderon, nagdudulot ng irritation sa balat ang labis na pagkamot kung makagat ng surot. Overall, wala po siyang effect sa atin except for the skin. Kapag nagkaroon tayo ng surot, meron po tayong mga reddish mark po sa ating katawan. Itong reddish mark na to, kapag kinakamot po natin, lalo po siya nag-i-inflame and lalo pong kumakalat ang mga itlog ng surot na ito sa ibang parte ng katawan po natin. Basta raw kasi makagat ng kahit na anong insekto ay maaaring maging bukas sa infection ang sugat kung hindi maagapan. Ang kagat ng surot, posible raw tumagal ng 3 hanggang 6 na araw. We can put antibiotic ointment sa ating skin. Or number 2 po, the patient can take anti-allergy medications po. Ayon sa pest control expert, ang surot o bed bugs ay makakasurvive raw ng ilang buwan na walang pagkain, ha? Pero kung maghahanap na ito ng pagkain, na-attract sila sa mga amoy gaya po ng carbon dioxide at balat ng tao. Kaya naman bago pa man mag-almusal, paglilinis ng higaan kaagad ang inaatupag niya. Tapos ito, ibababad ko lang po sa bleach po. Tapos sumpom ko, lalagyan ko rin po siya ng mga bleach para tapos papaarawan ko po. Yun, konting pagpag lang. Sa gabi, tis-tis lang sa para pag umaga, ako po asikasuhin. Pag gabi, lalagyan ko lang po siya ng sapin para po, doble-dobling sapin yun. Ang surot o bedbug ay isang insektong parasitiko na sumisipsip ng dugo ng tao o hayop. Ayon sa pest control expert na si Alvin Divina Gracia, madalas daw itong makikita sa mga inuupuan ng tao. Madalas yan sa mga sopa, bed, kahoy. Yan, doon sila madalas nagkatago.
Kasi doon sila yung madalas na na madaling makakuha ng pagkain. Pag umupo yung isang tao o hayop, pwede na agad sipsipin. Nangingitlog daw ang surot every 6 days to 1 week. Climate kasi yan eh. Mas gusto nila pag pag mainit yung panahon. Doon sila yung maatake. Mas gusto nila yung lugar. Basta doon sila mag-i-stay. Bukod sa nangangagat, masama rin daw ang amoy nito ayon kay Jocelyn. Surot po, may amoy. Tapos maaamoy nyo po sa loob ng bahay no surot talaga. Masakit po talaga siya sa ilong. Bukod sa makapit na amoy nito, literal na kumakapit din daw ito. May time po talaga, umalis po ko. Hindi ko alam may gumapang palang sumamang surot sa damit ko po. Tapos may kita mo nasa sulok po siya ng t-shirt. Meron nga nung bag. Doon din nag-ano sila sa mga bag eh. Pag-aalis ka. Gulat ka may surot mong laki. Pero gaano man kapeste ang surot, may simpleng solusyon daw para rito, ayon sa mga eksperto. Effective lang po yung pagbibilad ng mga gamit po. Nilalabas po yung mga kutsyon, yung mga sopa. Pero mas maganda rin po na sabunin nyo muna po, i-bleach nyo, tapos saka nyo po ibilad para po sure na matanggal po yung bed bug at surot po sa inyo. Ang bleach o dishwashing liquid daw kasi may matapang na amoy at kemikal. Nasisira kasi yung pinaka-cover ng likod nila. Yun, nasisira yung organ nila nun. Masyado kasi matapang yung bleach para sa katawan nila. Pero epektibo naman kaya ang alcohol? Hindi siya ganun parang napapalayas mo lang siya, pero minsan namamatay din naman. Babalik at babalik lang. Iba pa rin na yun talaga yung gumagamit ka ng chemical para sa kanila. Paano naman kaya ang suka? Acid kasi yan eh. Pwede silang nasisira yung nila doon, yung vital organ nila, and pwede rin na didistract sila sa amoy nun, kaya umaalis. Pero para masigurong walang lusot ang surot, Pang samantala na marataboy natin yung surot. Pag ganyan na po, na marami na pong surot sa inyo or bed bugs po, kailangan nyo na po tumawag ng pest controller para po maproteksyonan po yung bahay nyo at maiwasan po yung pagkalat nito. Handal natin. Kaya mo lang yan. kaya naman para masolusyonan ang surot sa bahay ni Jocelyn, to the rescue ang pest control expert na si Sir Alvin. Yung mga nakapiksik na surot yan dito. Para ma-clear out natin sila. Kasi sa ilalim din ng kama, meron yan eh. For sure yan. Una silang nag-spray ng insecticide para sa surot. Lahat ng tao, spray na rin natin to. Kasama na natin lahat to. Pag nagtitreatment tayo, babalik na rin yung lahat para sureball. Ayan, yung mga sulok. Dito gar. Ayan na gar. Ayan na yun. Mamatay na yan, aangat yung pot niyan. Pag umangat yung pot niyan, automatic na. Hindi na. Ayan, automatic na. Patay na siya. Wala tayong titira, busin natin yan. Tsaka isinunod ang misting para sa ibang insekto. Ginagawa namin, misting. Maganda po yan sa mga flying insects, sa mga lamok, langaw. Mapapatay po lahat. Sa ipis, okay din po yan. Bali, kukulubin lang po yung yung bahay niya ng 30 minutes. Yung gamot, effective agad sa kanila, naglalabasan yung mga surot. Mas nakakatulog na po kami ng maayos. Tapos nakapaglaro na ng anak ko dun sa higaan namin. Maraming salamat po Pinoy MD sa tulong niyo. Nagsialisan man pansamantala ang mga surot, Kamakailan lang ay tuluyan na ring nilisa ni Jocelyn ang dating bahay. para tuluyan ng makaiwas sa surot, itinapon na ni Jocelyn ang mga gamit nila gaya ng sapin, unan at mga foam. Lagi na rin daw nilang sinisiguradong napapalitan ang mga ginagamit sa pagtulog. Hindi na rin daw sila tumatanggap ng mga ibinibigay na gamit, lalo na kung mga gawa sa kahoy, gaya ng upuan. At para naman protektado ang ating balat sa mga kagat ng surot at iba pang insekto, prevention is key ayon sa ating eksperto.
regularly po tayo nagpapalit po ng linen, regularly po tayo nagpapalit ng mga punda or sapin po sa ating kama. Huwag po tayo mag-store ng mga matatagal na gamit, yung mga clutter po na hindi natin na-change for a long time. Kasi yun po yung may tendency na bahayan po ng mga surot. Paalala mga kapuso, panatilihing malinis ang ating mga bahay. Para hindi lang hayahay, kundi para wala ring lusot ang mga surot. And for our last question, Doc Oy, tanong naman mula kay Reynalyn Porras Doligol. Ano raw kaya, Doc, ang mga pagkain po pwede sa mga diabetic? Renalyn, ang importante sa mga diabetikong tao ay magkaroon ng balancing nutrisyon at optimal na nutrisyon. No? Importante pa din ang carbohydrates kahit papaano. Basta importante yung carbohydrates ay complex carbohydrates, hindi yung mga simple and refined carbohydrates. Pero importante din sa mga diabetiko ang protina, especially yung fatty acids, no? Basta balanse ang nutrisyon mo, ito ang mahalaga. Pero yes, may mga pagkain tulad ng green tea, tulad ng mga fatty fish, tulad ng almond nuts, tulad ng spinach, ng ampalaya. Lahat ito ay makakatulong para ma-enhance yung insulin responsiveness ng isang taong may diabetes, no? Kasi karamihan ng mga taong diabetes, ang dahilan ay meron silang tinatawag na insulin resistance. At merong mga sustansya or micronutrients na mahalaga para ma-enhance natin ang insulin responsiveness ng ating katawan tulad ng mineral na chromium, tulad ng vitamins tulad ng vitamin B1, B5, B6, B9 at B12, no? Ganon din ang minerals na zinc, magnesium at saka manganese at iba't iba pang mga micronutrients at macronutrients para makatulong doon sa pag-enhance ng insulin sensitivity. Thank you so very much, Doc Oy, sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga Facebook questions naman na ipinadala ng ating kapuso. At para sa mga nagpapadala rin sa atin po naman tuwing linggo, no? Linggo-linggo lang ho tayong wag magsasawang magpadala ng inyong mga Facebook questions dahil baka sa susunod naman na Sabado dito sa Pinoy MD, mabasa na namin ang inyong katanungan. Ngayon mga kampi, nandito kami sa Luakan Liwanag para... Ang content creator na si Elijah Calara, madalas daw talaga kung maglaro ng basketball. Nag-start po ako mag-basketball nung grade 6 pa lang po ako. Naglalaro po ako ng basketball 3 to 4 times a week po dahil naglalaro din po ako sa mga basketball leagues dito po sa Baguio City. Pero sa tuwing maglalaro daw si Elijah, madalas siyang matapilok. Minsan namamali po ng bagsak yung paa ko at minsan hindi ko po inaasahang matapakan yung paa ng kalaro ko. Nakunan pa ng kamera ang kanyang pagkatapilok. Pagkatalon ko po, namali po ako ng bagsak at natapakan ko po yung paa ng kalaro ko. Pagkatapos po nun, nahirapan na po ako maglakad. Ang masaya ng paglalaro ni Elijah, napurnada. Sobrang sakit po nung paa ko nun na hindi na po ako nakalakad ng maayos. Kaya po, halos binuhat na po nila ako hanggang sa makauwi po. Ang ikinakatakot ko pong mangyari ay baka po madoble po yung pagkakatapilok ko at baka po mas grabe pa po yung mangyari sa paa ko. Makapaglalaro pa kaya ulit ng basketball si Elijah? Alam niyo po, nangyayari ang pagkakatapilok o yung ankle sprain kapag ang ating ligaments o litin sa bukong-bukong ay aksidenteng na-stretch o di kaya naman ay napunit. Ang ating mga litid ay may mga matitibay na elastic tissue na nasa ating mga kasukasuan. Ito yung mga nagdurugtong sa ating mga buto, sumusuporta sa mga kasukasuan at nagbibigay ng limitasyon sa ating paggalaw. Ayon kay Dr. Dave Rick De Jesus, isang orthopedic surgeon, kahit sino maaaring makaranas ng pagkatapilok. Lalo na yung mga atleta at mga naglalaro ng contact sports, mga mahihilig magsuot ng sapatos na may mataas na takong at ang mga may edad na mahihina na ang mga buto. Wala namang particular na age talaga base sa mga studies pero mas common ito sa mga active people, young to teenagers to middle ages na activity ng mga tao. Tulad ng mga may edad, marupok ang buto, pag simple lang ang pagkakatapilok, ang unang-unang gagawin ay huwag niyong gagalawin ang paa at huwag niyong pupuwersahin. Ayon sa orthopedic surgeon, ang RISE o Rest, Ice, Compression, and Elevation ang pinakamabisang first aid kapag tayo ay natatapilok.
Ang advice natin dyan, i-observe yan, dapat yung mga pamamaga at saka ang kirot, huhupa yan within 3 to 5 days minimum. Unang-una, syempre ayaw mong mapalala, no? Kung ano man yung naging injury dyan dahil wala pa tayong basihan. Ang tapilok kasi, nag-range yan sa minor na nabanat lang, o kaya yung iba naman sa mga mas malalang sitwasyon, may nasasamang component ng buto. Pag sinabing tapilok, litid ang nai-injure dyan. Pero paalala ni Doc, Kapag napansin natin may mga pasa, namamaga na sobrang sakit, hindi maigalaw, doon po tayo nag-a-advise na makita man lang kayo kahit sa emergency room para magkaroon ng mga paunang lunas tsaka paunang eksaminasyon tulad ng x-ray. dahil sanay na raw na natatapilok si Elijah, hindi na raw siya nagpatingin sa doktor. Ang nangyari po noon, pagkatapos ko pong matapilok, kinold compress po ng mga kaibigan ko yung paa ko. Yung mga mild to moderate, kaya yan within 7 to 21 days. So parang 1 to 3 weeks ang usual na total healing yan. Ang problema, natagalan bago siya nakabalik sa paglalaro. Nahirapan po ako maglakad at kumilos at halos ilang linggo rin po akong hindi nakapaglaro. Matapos ang 2 linggong pagpapagaling ng paa ni Elijah, Sa ngayon po, okay naman na po yung pakiramdam ng paa ko, nakakalaro na po ulit ako. ngayon mas magiging maingat na raw siya sa kanyang mga galaw. Sa ngayon po, natatakot po ako na baka sakaling maulit po yung pagkakatapilok ko. Kaya ngayon po, nag-iingat na lang po ako sa aking paglalaro. Maglalaro pa po ako ng basketball dahil isa po ito sa mga passion ko. Kung dating sa kalye lamang naglalaro, ngayon ay sumasali na sa big league sa Abu Dhabi at Dubai si Elijah. Finals MVP pa nga siya sa magkahiwalay na one-day league dito. Para maiwasan ang injury, sinisiguro na niya ngayon na nakapag-warm up siya ng maigi bago maglaro. Tips ni Doc para makaiwas sa pagkakatapilok, Sa mga matatanda na medyo malabo ang mata, no? So syempre gusto natin sa bahay, no, maging masinop sa mga kalat sa sahig. Pwede kasi itong maapakan, pwede itong madaganan. Susunod, may mga hagdanan din na usually pagka walang hawakan, no, lalo sa matatanda, doon sila nadudulas o nababagsak. O kaya naman, meron din sa mga banyo, sa mga madudulas na lugar, pwede rin silang matapilok doon. Kapag sa mga bata naman, mga sports enthusiast naman, usually sa mga basketball player o volleyball player, may mga sinasuggest tayo dyan na mga high cut na sapatos, no? Yung mas mataas pa sa bukong-bukong yung tangkad ng sapatos para nakakaiwas din sa mga maling posisyon ng paa. sa anumang laro ng buhay, ang aksidente laging nakaabang. Kaya, kinakailangan ng iba yung pag-iingat para masigurong ligtas ang ating bawat paghakbang. Samantala, naka-1 oras na naman po tayo mga kapuso. Salamat sa inyong pagtutok sa amin. At sana po talagang na-inspire po kayo maging fit, healthy, and happy. Hindi lang this Saturday morning ha, kundi syempre all throughout, syempre sa pagtatapos ng buong taong ito. Hanggang sa susunod na Sabado mga kapuso, magkikita-kita pa rin po tayo mula 6 to 7 in the morning. Next Saturday po yan. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Sison, nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan. Kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po si Doc Oyi, ang inyong internist at health and wellness doctor. Tandaan mga kapuso, unahin ang inyong kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo. At ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD.